Nel, sino-sino ang mga mananatili sa posisyon at sino ang mga tinanggal? Yes, Monica, karamihan sa mga kalihim na nasa major departments ay mananatili sa posisyon. Sa ikatlong anunsyo nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin ukol sa isinasagawang performance review ng mga miyembro ng gabinete, hindi tinanggap ang courtesy resignation ni na Agri Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Department of Education Secretary Sani Angara, Labor Secretary Benvenido Laguesma, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Teodoro Herbosa. Mananatili rin sa posisyon sina Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, Science and Technology Secretary Renato Solidum, Tourism Secretary Cristina Frasco, Information and Communications Technology Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Kasama rin sina TESDA Director General Kiko Benitez, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, MMDA Chairman Romando Artes, Mindanao Development Authority Chief Leo Magno, Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat, Presidential Advisor on Mindanao Concerns Antonio Ceriles, BIR Commissioner Romeo Lumagi, Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio at Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Tinanggap naman ang resignation ni Maynardo Sabili, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng President at Presidential Assistant on Muslim Affairs na si Almarim Tila. Terminated din si Presidential Advisor for Special Concerns na si Menardo Espinelli. Itinalaga naman ni PBBM si Attorney Francis Edralin Lim bilang bagong mamumuno ng Securities and Exchange Commission kapalit ni Chairman Emilio Aquino na magtatapos ang termino sa June 5, 2025. Ayon kay E.S. Bersamin, asahan pa ang patuloy na pag-aaral sa naging trabaho ng mga natitirang miyembro ng gabinete at maging sa mga namumuno ng ibang ahensya. Well, if you are asking for blood, there will still be blood. But, we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretaries or those lower than the cabinet rank functionaries. I assure you that this is a very sweeping and thorough evaluation being made by the President and the panel of his choice regarding those who will be continuing, remaining in office, and those who will be ultimately ousted. Paliwanag pa ni E.S. Bersamin, inaasahan naman ng Pangulo na mas pag-iigihan ng mga na-retain na miyembro ng gabinete ang kanilang trabaho. All of them who have been retained, including myself, are expected to give fresh attention to the mandates and to give more performance, show more performance in our respective areas. Monica, nilinaw naman ni E.S. Bersamin na mananatili pa rin bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs si Secretary Enrique Manalo habang hindi pa nakukumpirma ang kanyang magiging posisyon bilang permanent representative ng United Nations. At dagdag pa ni E.S. Bersamin, hindi tinanggap yung courtesy resignation ng DFA Secretary. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, yung mga tinanggal ba sa pwesto ng Malacanang ay may posibilidad na ma-reassign o mailagay sa ibang ahensya? Sa ngayon, Monica, wala pang posibilidad na wala pang anunsyo kung sila ay mailalagay sa ibang posisyon. Bagamat yung unang mga anunsyo, may mga sinabi ang opisina o mismong si E.S. Bersamin na may posibilidad na ilan dun sa mga kalihim na humawak ng major departments maaring ilagay sa ibang posisyon. Pero sa ngayon, wala pang official announcement na nanggagaling sa Malacanang. Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Malacanang.